Dekada 80, sa bukiran ng Santa Catalina, sa May Negros. Maraming kwento-kwento noon na may isang matandang babae umano na gumagala. Kinatatakutan ito sapagkat bali-balitang aswang di umano ang tao. Bukod pa dyan, may iba pang pagpaparamdam ng mga aswang. Pero itong matandang ito lamang ang nakakatawag pansin. Ayon sa ating sender na itago na lamang natin sa pangalang Taloy. Lagi umanong nakikita ang nasabing matanda, lalo na kapag madaling araw. Naroroon ito sa bukana ng isang bahay. Nakatitig at parang may minamatyagan. Kaya dudang karamihan na aswang ito. Dahil nga sa mga kakaibang kinikilos niya. Dahil wala pang patunay, naging taliwas muna ang paniniwala ni Taloy, maging ang kanya mga magulang noon. Minsan na kasi itong napadaan sa kanila, tanghaling tapat at nagpahinga pa sa kamalig, sa tapat mismo ng kanilang bahay. Itong tatay ni Taloy na itago na lamang natin sa pangalang Jom. Sinubukang lapitan ito. Gawa ng nagkaroon nga ng kuryosidad. Tinanong ng tatay Jom kung taga saan ang matanda. Maayos itong makitungo at talagang tipikal na residente lamang. Ang sabi nito ay taga Bukirang Pamplona siya. Matagal na umano itong gumagala kasi nga hinahanap niya ang kanyang anak. Hindi kasi umuwi ito. At nababahala siya dahil baka may mangyaring hindi maganda. Nakakaawa umano tingnan. Sa tono pa lamang ng boses at reaksyon ng muka, makabagbag damdamin na. Pinainom ito ng tubig. Uminom naman umano at nagpasalamat nun. Nagpakilala pa ito pero itago na lamang natin ito sa pangalang Aling Tasya. Hindi naman kalayuan ang bukiran ng Pamplona dahil lusutan lamang ito mula sa Santa Catalina hanggang sa may Tanhay. Nagpaalam na itong umalis. Uugod-ugod pa ang lakad ng matandang yon hanggang sa nakalayo na ito. Isang partikular na araw, may natagpo ang patay malapit sa lugar. Lalaki at katunayan nakita nila itong pamilya. Ang mga tao na nakasaksi ay nahahabag nun. Dahil ang natagpo ang patay ay para umanong isang aswang. Tama kayo nang narinig. Dahil ang mukha umano nito, ibang-iba ang kurbada. Bagamat tao ang postura pero nakasimangot yon. Hindi pantay ang mga ngipin. May mahaba at may maiikli. Buhaghag din ang buhok at may amoy na sobrang baho. Presko pa umano ang labing yon na waribay. Inatake lamang ito dahil wala namang bakas ng sugat. Ilan pang mga araw, may nabalita ang may natagpo ang aswang. Ulit yon. Lalaki at pinagtulungang habulin ito ng ilang mga residente. Pero sobrang bilis umano nito at nakatakas kaagad. Mula noon, naalarma na ang lugar. Sa lahat umano ng mga kaganapan, bago pa may namamata ang aswang ay nagpapakita itong matandang ito. Si Aling Tasya. Kaya mas lalong naniwala ang mga tao na aswang ngayon. Baka kasamahan ito ang mga natatagpuan sa lugar. Maliban pa kasi doon, may ibang pagpaparamdam pa ng aswang sa ibang lugar at nagpapakita daw din doon ng matanda bago pa mangyari yon. Yung pagkataliwas ng paniniwala nila Taloy at pamilya ay tila ba sumasakay na ito sa mga marites na katulad ng kapitbahay nila. Nakausap ko kahapon yung albularyo na si Benjamin.
Wag daw magpakumpiyansa sa matanda. Anak, sa oras na dumaan yun dito ay sabihan mo ako at saka huwag ka na gagala-gala. Bantayan mo yung kapatid mo. Sabi ni Tatay Jom. 4 ang miyembro ng kanilang pamilya. May kapatid si Taloy ng edad ay nasa 10 taong gulang. Sakto lamang din ang laki ng bahay nila. Nasa tabi ng maliit na daan ito na ang tapat naman ay kamalig. Yung daan na yun ay patungo sa mismong nayon. Bali nasa bewang ng burol ang bahay. Isang palapag at nakabungad ang tugaran sa baba na kung saan matatanaw naman dito ang mga bahay sa nayon. Basta ang burol na yon, magkakasunod at may patag sa baba. Wala silang malapit na kapitbahay, maliban na lamang sa tirahan ng lolo at lola ni Taloy. Inabisuan din ni Tatay Jom ang nanay ni Taloy na itago na lamang nating nanay Jessa, na wag na umanong magpapagabi sa oras na magtinda ng mga kakanin sa eskwelahan. Maraming araw ang nakalipas. Naging sunod-sunod na ang reklamo ng mga residente sa nasabing lugar, partikular na sa pagpaparamdam ng mga aswang. May namamataan pa nga umanong tao, nakakasalubong sa daan at nakayukulang. Kapag binabati ay hindi kumikibo. Hindi umano tagaro ng mga ito. Hanggang sa isang gabi, habang nililigpit noon ng tatay ni Taloy ang mga kagamitan na pangkarpentero, bigla na lamang nakarinig ito ng kakaibang huni sa labas. Ginabi na kasi noon ang tatay ni Taloy sa pagkumpuni ng kulungan ng kanilang babuyan. Ang huning yun umano, nagmumula sa isang puno. Sa dulo ito ng kulungan ng baboy. Isang malaking mahogan yun, na para bang malaking butiki umano ang tunog pero parang tunog ng lumalangit-ngit na kawayan. Nag-igikan pa yung alaga nilang 2 baboy nun. Dali-daling pumasok ng bahay si Tatay Jom, tapos sinabihan silang isara ang bintana na meron umanong aswang sa labas. Kagad namang nagtanong si Taloy kung saan banda, at ang sabi ng kanyang ama ay baka nasa paligid lamang. Ang huni umano ay nasa puno sa may likuran, doon sa mismong kulungan, sa tabi ng kulungan ng baboy. Matapos masara ang bintana ay kumuha umano ng itak itong si Tatay Jom matapos lumabas nun. Nagkasigawan pa nga sa kanila gawa ng nababahala sila sa padre de pamilya. Pero ang sabi nito ay sisipatin lamang daw ang paligid. Mag-iingat naman muna daw siya. Si Taloy naman noon ay hindi nakatiis. Lumabas din ito, pero may bitbit rin na sariling itak. Ito yung ginagamit niyang pang-uma na napakapurol. Nakita niya ang tatay na dahan-dahang nagtungo doon sa kulungan ng baboy. Mga 10 dipang layo mula sa kanilang bahay ito. Hanggang sa naglaho na lamang ito gawa ng hindi na naaabot ng liwanag doon mula sa may Petromac. Sa hindi malamang dahilan ayon kay Kaloy, bigla na lamang umanong dumating itong si Aling Tasya. Nakita ito ni Taloy na nagmumula sa tugkaran ng kanilang bahay, palapit sa kanya. Dahil sa pagkagulat, iniatang niya kaagad ang itak upang tagain sana ito kaso. Ibaba mo yung itak mo. Huwag ka nang magtangka dahil sa'yo din tatama yan kapag tinaga mo ako. Sige ka. Natulala panandalian si Taloy. Nakatitig lamang siya sa matanda. Hanggang sa lampasan na lamang siya nito at nagtuloy-tuloy patungo sa may likuran. Sinundan kaagad ni Taloy hanggang sa nakita din ito ng kanyang ama. At katulad niya, nagulat din ito. Teka! Anong ginagawa mo dito? Taloy! Pumasok ka sa loob!
Hindi nakinig si Taloy sa sinabi ng padre de pamilya. Nanatili lamang roon habang minamasdan si Aling Tasya noon. Hanggang sa may sinabi ito. Ayon sa matanda, mas maiging sila daw mag-ama ang pumasok ng bahay. Dalawang aswang umano ang nasa paligid nun. Ang isa ay nasa ibabaw ng puno, habang ang isa naman ay nasa damuhan. Balak itong magnakaw ng alaga nilang baboy. At baka kapag nagkataon, sila ang kainin ng mga ito, imbis na yung baboy. Humihingi ako ng paumanhin. Itong mga lokong nilalang galing to sa bukiran ng San Jose. Isang angkan. Ako at ang anak ko ang humahanap sa kanila. Namimirwisyo mano doon sa San Jose tapos hindi nahuli ng kakilala ko mga albularyo. Kaya yon, kami na lamang ng anak ko. Nagkatitigan ng mag-ama. Kitang-kita sa mga mukha nilang pagtataka. Sino ka po ba, Aling Tasya? Hindi nagsalita ang matanda sa tanong na yon. Hanggang sa may dumating pang isang tao. Makisig ang pangangatawan, matangkad at may mahabang buhok na nakatali nun. Para bang isang berdugo ang postura. Tinawag ni Aling Tasya ito na anak at sinabing nasa baba daw ang mga aswang. Yung nasa puno, umalis na daw ito nang makitang dumating yung anak ni Aling Tasya. Takang-taka ang mag-ama nun. Ayon pa kay Taloy, hindi siya makapaniwala sa natunghayan niya. At alam niya sa sarili noon na maging ang tatay niya ay ganun din ang nararamdaman. Mabait ang malaking tao na yon. Kalmado umano ito magsalita. Tapos ipinakilala ang pangalan. Itago na lamang natin ito sa pangalang Danilo. Ayon dito, pumasok daw ito sa loob ng bahay. Dahil anumang sandali kapag nangaha sa mga nilalang ay maaari umanong madali ang mag-ama. Walang ano-anong pumasok nga sila sa loob. Doon sila sa kusina pumunta. Nakabungad naman doon ang kabuuan ng likod kaya doon sila nakasilip noon. Nakikita ni Taloy na nag-uusap si Aling Tasya at Danilo. At ilang saglit lang ay umalis si Aling Tasya. Ang naiwan na lamang doon ay si Danilo. Naupo pa yun sa isang nakaumbok na bato na wari ba'y binabantayan ng lugar. Pero habang nakaupo umano yun, nagsasalita ito. Ganoon na lamang ang pagkawindang nila dahil sinabi nitong, "Ako ang pumatay dun sa natagpuang aswang malapit dito." Sinabi ko naman sa nanay ko na kausapin lang eh. Nilagyan ba naman ng pangontra yung bahay? Ayun, lumayo sa San Jose. Dito nakarating. Siguro isa sa mga bahay dito kaanak ng mga aswang eh. 3 na lang sila. Napatay ko yung 2 doon sa lugar nila. Tapos yung isa dito banda. Dagdag pa nito, hindi siya aalis doon hanggang sa hindi sasapit ang umaga. Kung may bala kasi ang isang aswang sa lugar, tinutuloy talaga ng mga ito. Pinagtimpla nila yon ng kape. At dito, may naalala si Tatay Jom. Kung hindi daw siya nagkakamali, ang lalaking ito ay nakita niya na doon sa bukid ng Bayawan. Sa tabo mismo. Nakikisugal din sa Caracruz. Ito kasing si Tatay Joe may sugarol ito kung may tabo na malapit lang ay dumadayo ito para sumugal. Hindi makatulog si Taloy nun. Naroroon lamang ito sa may likod. Nasa bukana ng pinto ng kusina. Ganon din si Tatay Jom. Tinanong nito si Danilo kung saan pumunta si Aling Pasya. Ang sabi naman ng lalaki ay umuwi daw yon. Diretso na ito sa bukid ng Pampalona. Siya na lamang umano ang aasikaso sa mga gumagalang nilalang. Kaya naman umano niya mga ito.
Sa oras na malaman niya umano kung saan nakikisilong, talagang papatayin niya. Kahit sa harap pa mismo ng mga tao. Ultimong nasaan yung tao pa yon. Mahaba ang pag-uusap na yon. Si Danilo, isa palang rebelde. Dati pa umano itong rebelde kaya daw ang dami niyang alam sa kababalagan. Ito namang kanyang ina isang lokal na albularyo. Nang isang guni sa kanya na may kinakalabang aswang, sinamahan niya si Aling Tasya, baka kasi mapano ang ina. Kasama din nila noon ang dalawang albularyo na sumubok itaboy ang mga salot pero siya lang din mismo ang sumuong at tumapak na sa teritoryo ng mga aswang. Matatanda na kasi umano ang mga kasama niya noon. Sobrang namangha umano si Taloy. Madaling araw, hindi na kinaya ni Taloy kung kaya pinili niya na lamang magpahinga. Doon lamang ito natulog sa kusina, sa mahabang upuang kawayan. Bigla naman siyang nagising ng magkaidlip kasi nga narinig niya ang pagsisisigaw ng kanyang ama na nasa labas na ito. Para umanong lasing si Taloy noon. Mabilis na bumangon sabay tungo sa may likuran. Nakita niya si Danilo na naroroon sa likod ng kulungan ng baboy. May bitbit ito mahabang itak, habang ang tatay niya naman ay duro ng duro kasabay ng pagsigaw, na kesyo nakikita niya ang paggalaw ng mga saging at damo, at naroroon umano ang nilalang. Maya-maya pa, naglaho na lamang daw itong si Danilo, hanggang sa nakarinig sila ng kalabugan. Pupuntan sana ito ni Taloy kaso hinablot naman siya ng kanyang ama. "Loko ka ba, anak? Dito ka lang!" Hindi na lang kumibo si Taloy hanggang sa lumabas at nagpakita na umano si Danilo. At sa maniwala man kayo o sa hindi, may bitbit itong ulo ng tao. Ganoon na lamang ang pagkawindang ng mag-ama. Si Nanay Jessa ay nagising din. Sumisigaw yon nang makita ang bitbit ni Danilo. Nakakapangilabot umano si Danilo. Duguan at nilapag pa ang ulo sa may lupa na kung saan naman ay may tama ng liwanag. Saksing buhay ang mga mata ni Taloy. Kitang-kita niya ang itsura na parang nakasuot umano ng maskara ang halimaw. Sobrang pangit daw ito at nakakatakot. Laylay pang dila na kulay itim. Ang sabi naman ni Danilo, napatay niya ang isa pero nakatakas naman ang isa. Hindi niya alam kung nasaan ito, pero hindi siya titigil hanggat hindi nauubos sa mga yon. Masyado na umanong mapangahas sa mga ito dahil nga siguro limitado na ang kanilang kinikilos at hindi na masyadong makakakain ng tama dahil wala na umano sa kanilang lugar. Kung kaya kapag sinumpong ng pagkagutom, hindi na umano nagiging maingat ang mga yon. Pero kahit magpaganon pa man ay naniniwala si Danilo na may bahay talaga doon sa lugar kung saan ito nagtatago. Maaaring kauri lamang din umano ng aswang, pero namumuhay ng normal. May sariling pangkonsumo kumbaga, hindi yung basta-basta na lamang nananalasa. Napasubo si Tatay Jom nun. Nagpatulong ba naman si Danilo na iligpit ang bangkay? Sinunog ang labi. Nakita pa umano ni Taloy ang katawan. Nakahubot-hubad, habang yung ulo naman ay nilibing sa paligid ng bahay. Ang sabi ni Danilo, babala umano ito sa mga elemento. Ang ulo ng aswang ay isa sa pinakamabisang pangontra sa iba't ibang uri ng nilalang, maging ang mga engkanto. Dahil ang bahay daw nila ay katatakutan ito ng mga nilalang na yon. Hindi sana papayag noon si Nanay Jessa kasi nga baka mabuhay pa umano kahit ulo na lang pero
Napatawa na lamang itong si Danilo. Nakiusap si Danilo na kung pwede, doon na lamang siya sa tirahan nila Taloy pupuslit. Para kahit papano'y may mapagpahingahan daw siya habang hinahagilap ang iba pang mga aswang. Ang pamilya lamang din naman kasi nila Taloy ang nakakakilala sa kanya. Ito na rin ay dahil sa nanay niyang si Tasha. Mabait umano ang nakatira. Hindi umano masyadong mapangusga. Yan ay kung papayag kayo. Pero hanggat maaari ay kayo lang din ang nakakaalam nito. Baka matakot yung iba eh. Alam niyo na, aswang-aswang yan. At hanggat maaari din ay itago niyo yung pagkatao ko. Kung may magtatanong, sabihan na lang nakaanak ko. Basta ako na ang bahala. Pumayag gumano si Tatay Jom. Sumang-ayon din si Nanay Jessa. Habang si Taloy naman noon ay naggalak. Paano ba naman kasi? Namumutawi sa isipan niya noon na malalaman niya ang sekreto nitong dayo. Doon nga nanatili si Danilo. Mabait ito at matulungin. Ilang linggo din umano itong naroroon. Tinutulungan pa nga umano si Tatay Jom sa mga bagay-bagay, lalo na yung pagpapalapad noon sa kulungan ng baboy. Habang nangyayari naman yon, itong si Taloy ay panay-buntot kay Danilo. Malaki talaga umano ito kaysa sa kanyang ama. Ang dami umanong mga patik. Tattoo kung tawagin sa amin. Iba't ibang klase ito. May mga kataga tapos may simbolo. May mukha pa ng Panginoon sa kabilang bisig nun. Tapos ay may kwintas itong parang ngipin ng malaking hayop. Kapag kausap umano ni Tatay Jom ito ay hawak-hawak lamang lagi ang nakalambitin sa kwintas. Tapos sinahalik-halikan. Yung itak ay nakasandal lamang sa gilid ng bahay. Nakakakilabot tingnan na para umanong mananabas itong si Danilo. Sinubukan nga niyang hawakan yon. Sumasayad sa lupa dahil ang haba nito. At yung talim, kinakalawang pero napakatalas umano. Isang umaga, nagpaalam itong si Danilo na maglilibot siya pagsapit ng gabi. Titingnan niya lamang umano kung gumagala ba mga ganong nilalang. Posible kasing na mahinga ito ng ilang araw at naghanap na ng pagkakataon sa mga puntong yon. Baka maaktuhan niya. Walang-wala lang naman noon si Tatay Jom pero ang hindi nila alam, etong si Taloy noon ay may binabalak. Ayon kay Taloy, pagsapit ng takip silim ay magtatago daw siya noon sa may kamalig. Sa tapat yon ng bahay nila. Nais niyang sumama kay Danilo. Nang makaalis ito ay sinundan niya. Nakita niya pang lumingon ito sa kanya tapos huminto at nagtanong kung saan ba daw gagala hapon na. Sabi naman ni Taloy sa baba lang. Pero walang kaalam-alam itong si Danilo. Nabubuntot pala sa kanya kahit saan. Hanggang sa nakahalata na umano ito. At doon na nga sinabi ni Taloy, nasasama siya. Madilim na nun, kaya hindi nakatanggi itong si Danilo. Ayaw niya namang pauwiin na mag-isa itong si Taloy. Walang hiya ka. Pagagalitan ako ng tatay mo eh. Baka isipin pa nun isinama kita. Ako nang bahala kuya. Iisipin nun na nasa bahay lamang ako nila lolo at lola. Nagpaalam naman ako eh. Hindi ka natatakot? Papatay ako ng aswang tapos bubuntot ka naman. Basta na pag nakauwi tayo at nalaman ng tatay mong lahat, ikaw ay magdahil na. Di kita ipagtatanggol sa mga magulang mo. Ay, mayayari ako nito eh. Nagpaalam nga ito si Taloy noon. Doon lang umano sa baba matutulog sa bahay ng kanyang lolo at lola. Madalas din naman umanong ginagawa ito ni Taloy. Nasa paanan lamang kasi ng burol ang bahay ng mga abuelo.
Umaga pa lang ay alam na ni Taloy na aalis si Danilo kinahaponan kaya pinagplanuhan niya maigi ang pagsama dito. Ayun, naisama daw siya. May itak pa siyang dala. Ito yung ubod ng purol na pangbungkal ng lupa. Madilim ang nayon ng mga panahong yon. Hindi pa kasi abot ng kuryente. Kaya kadalasang ginagamit ng mga residente ay mga Petromax. Katulad na lang ng ilaw na ginagamit nilang pamilya. Sunod lamang umano siya ng sunod kay Danilo. Napapadapa pa siya kasi nga mabilis itong maglakad. Kung saan-saan na lamang umano sumusuot. Nangangamoy kadlom-kadlom at hagunoy na umano si Taloy noon. Ito yung mga damong may matatapang na amoy. Nagmistula pa siyang parang naghahanap ng gagamba. Hanggang sa mapadako sila doon banda, malapit sa may bulahan. Basketball court ito na lubak-lubak. Doon sila dumaan sa may tabi. Umupo sila doon, nagmasid at nakiramdam. Para na umanong pati si Taloy noon ay manunugis na rin ang aswang. Ginagaya niya ang galawan ni Danilo. Kapag tingin niyang nakikiramdam ito, nakikiramdam din umano siya na parang baliw nun. Kapag biglang hihinto naman, kunwari bubunot siya ng itak. Kapag naaalala ni Taloy yung ginawa niya noon, napapatawa na lamang umano siya sa sarili. Parang nasa pelikula umano siya noon. Ganito ang pakiramdam kapag may aswang ha. Mabigat yung pakiramdam mo na para kang may sakit. Mahihirapan ng konti sa paghinga. Pero konti lang naman. May kakaibang amoy tapos medyo mainit. At kapag may narinig kang huni, hayaan mo lang. Huwag kang magpapahalata. Kapag may nakita kang tao ay huwag mong babatiin. Huminto ka, titigan siya. Kahit na madilim. Titigan mo sa muka. Huwag na huwag kang magpapatinag. Tapang lang yung kailangan. Matatakot yan sa'yo. Kapag tao magsasalita pero kapag hindi, aswang na yan. Naiintindihan mo ba ako? Wika ni Danilo. Teka, iiwan mo ba ako? Bakit mo sinasabi yan? Kala ko pa naman matapang ka. Iiwan talaga kita dito. Pakiramdam ko sa unahan may aswang eh. Sumama ka na nga lang pero huwag kang tatakbo ha. Tago mo yung itak mo. Makita ka pa ng ibang tao dito kala mo napakatalim niyan. Tumayo si Danilo. Sa unahan ng lugar na yon, may mga tanim ng kumpol ng Himilena. Mga maliliit pa lamang ito pero halos magkakadikit. Ang sabi ni Danilo, nasa baba umano ang aswang. Hindi sila nito napapansin gawa ng napakakumpiyansa umano. Si Taloy naman noon ay panay angat ng tingin. Hinahagilap niya kung saan banda ang nilalang. Hanggang sa nakarating sila doon sa mga puno ng Himilena. Dito nakita ni Taloy ang isang tao. Nakaupo at nakasandal sa manipis na puno. Madilim, kaya hindi niya naaaninag ang muka. Huminto si Danilo. Sinabihan si Taloy na dumistansya ng konti pero huwag itong tatakbo. Umabante ng lakad si Danilo noon. Yung anino naman ng tao na nakikita ni Taloy, tumayo. Kumabig patungong sagingan. Sa unahan nito kung saan sobrang sukal. Ilang saglit pa ay nawala na lamang sa paningin ni Taloy si Danilo. Kasunod nito ang pagkalabugan sa kabilang parte. Si Taloy noon ay nangangati na umano ang kanyang mga paa. Gusto niyang lumapit doon. Alam niyang may nangyayari na. Hindi niya naman makita ito dahil sobrang dilim nun. Hanggang sa sumigaw umano itong si Danilo.
Ang sabi, sumunod daw sa kanya si Taloy. Naaninag niya si Danilo na dumungaw sa bahaging madilim. Dali-dali namang tumakbo si Taloy. Sumusunod lamang siya kay Danilo. Doon ay napansin niyang nabasa ang kanyang kasuotan. Pagtingin niya dito, amoy malansa. Parang dugo. Tilagsik yun mula sa mga damong nadadaanan niya. Natitiyak siya sa puntong yon na may nasugatan. At ito ang hinahabol nila. Gusto nang sumuko ni Taloy kasi nga bukod sa pagod na siya, paakyat pa ang lugar nun. Maliban pa dyan ay napakasukal nito. Medyo malayo na umano sa kanya si Danilo. Pero nang makarinig siya ng huni na kagaya ng narinig niya sa bahay nila noong may aswang, nawala umano ang pagod niya. Ayon pa kay Taloy, parang inihipan ng kanyang batok noon ng malamig na hangin. Sirit kagad siya ng takbo. Hanggang sa hindi na niya namalayang nauuna na pala siya noon kay Danilo. Hinablot siya nito gawa ng, "Hoy! Walang iya kang bata ka! Mahulog ka dyan! Ano bang nangyayari sa'yo?" May narinig kasi akong tunog ng aswang eh. Doon sa likod ko lang. Walang iya. Baliw! Nandito nang gagaling sa harap mo, oh. Huwag pang magpapalin lang. Shh! Huwag kang mag-iingay, ah. Dumating na yung isa pa. Dito ka lang. Huwag na huwag kang aalis. Dumapa umano sa damuhan si Taloy. Hindi niya naasiwa pa ang mga makakating damo. Si Danilo naman ay nawala na lamang bigla nun. Tapos ay may kumagaskas sa unahan. Narinig niyang paparating ito at sobrang bilis umano nun. Halos mapatalon itong si Taloy sa gulat dahil dumaan mismo sa kanyang gilid ang nilalang. Nakita niya pa itong huminto. Isang di pa lamang ang layo at nagpapalinga-linga sa paligid. Saksing buhay ang mga mata ni Taloy nang bigla na lamang sumulpot itong si Danilo at tinagpas yon ng mahabang itak. Umungol lang nilalang. Nakita niyang naglulupasay ito sa damuhan. Gumapang ng mabilis ito palayo pero hinabol yon ni Danilo. Ilang saglit pa, bumalik na si Danilo. Ang sabi, patay na umano ang isa. Pero yung sugatan kanina ay bigla na lamang umanong naglaho. Anong gagawin natin sa napatay mo? Saan siya banda? Tanong ni Taloy. Ayon naman kay Danilo, nasa baba umano. Nalaglag umano ito patungo doon sa ilog. Hayaan na lamang umano yon. Nasa anyong aswang naman kaya walang magdududa kung sakaling makita ito ng mga tao. Sandali kuya. Di ba sabi mo ikaw din yung nakapatay nun sa aswang na malapit sa amin? Wala naman sugat yun. Paano mo pinatay? May mga bagay na hindi mo alam, Taloy. Napakahirap ipaliwanag. Hayaan mo. Pag may oras ay sasabihin ko sa'yo. Tara, umuwi na tayo. Bukas ng umaga ay hahanapin ko ang isa. Yak may bahay dito sa inyo na may taong sugatan kinabukasan. Hindi na lamang nagsalita si Taloy. Sumunod na lamang siya kay Danilo. Sobrang lalim na ng gabi nang makarating sila. Si Taloy ay sa likod dumaan. May butas kasi sa ilalim ng alababo. Habang si Danilo naman ay kumatok at bumati sa harap at pinugbuksan naman ni Tatay Jomnon. Pasimpleng dumaan itong si Taloy at kagalitong humiga sa mahabang upuang kawayan doon sa kusina. Ito namang si Danilo. Parang nakuha kaagad ang diskarte. Sinita siya nito at ang sabi, "Oh, nakatulog na lang sa kusina tong batang to. Kanina pa ba dyan yan, Kuya Jom? Baka malaglag sa upuan." "Abay, ewan. Nagpaalam yung kanina na sa lola niya daw sa matutulog ah. Saan kaya dumaan tong animal na to? Nakasara naman ng pinto eh."
O teka Danilo, duguan ka, anong nangyari sa'yo? Anak, gising. Ipagtimpla mo ng kape tong si kuya mo. Kararating lang. Sabay tapik kay Taloy nun. Mabilis namang bumangon si Taloy pero nakita niyang nakasimangot ang mukha ng kanyang ama. At mabilis na sinabi nito na duguan din si Taloy. Nakita kasi nito ang damit na may tilagsik ng dugo. Napakamot na lamang ng ulo si Danilo nun. Hindi pa man nagsasalita si Tatay Jom. Inunahan na kaganito ni Danilo. Inamin niyang kasama niya talaga itong si Taloy. Wala naman siyang nagawa dahil sumunod ito sa kanya. Hindi naman pwedeng pauwiin dahil malayo na siya at gabi na nun. Siguro dyan yan sa likod dumaan. Pasensya na, di ako nagsabi ng totoo. Baka kasi pagalitan mo eh. Ay talagang magagalit ako. Ikaw bata ka ha? Kitang napakadelikado na ginagawa nitong kuya mo ay sumasama ka pa. Paano kung may nangyari sa'yo? Paano kung may nakakita sa'yong ibang tao? Eh di mabubunyag pa tong si Danilo dyan sa kapilyuhan mo. Maligo ka. Amoy kambing ka pa. Lumabas kagad si Taloy. Si Danilo naman ay sinabing nakapatay siya ng aswang. Sumusunod naman daw sa kanyang utos itong si Taloy kaso nga lang nahahati ang kanyang atensyon. Nasa ilog umano yung labi at sinabing bukas ay aalis din si Danilo at hahanapin yung isa. Teka, hinayaan mo lang yun sa ilog? Baka pagkaguluhan yun ah. Saan ba banda? Sinabi naman kaagad ni Danilo kung saan banda. Itong si Tatay Jom, wala ano-anong umalis. Ang sabi ay ililigpit niyang labi at may dala pa umano yun na itak. Sinabihan ito ni Danilo pero hindi nakinig. Hindi na lamang din nagsalita itong si Taloy pero naiintindihan niya ang tatay. Natatakot din ito sa posibleng maging gulo sa lugar sa oras na mamataan ng mga tao yung labi na yon. Bumalik umano ang kanyang Tatay Joe madaling araw na. Hapong-hapo ang mukha nito at nababalot ng uling ang katawan. Halatang sinunog umano ang labing yon. At ang sabi pa nito sa susunod daw sasama na siya para kahit papano kapag nakapatay ng aswang ay mananatiling lihim ang lahat. Kinabukasan, magkakasama silang tatlo. Si Taloy, si Tatay Jom at Danilo. Hindi na pinagbawalan ni Tatay Jom si Taloy. Batid naman ni Taloy noon na kumpiyansa ng kanyang ama para sa kanya. Mula umano sa pinakababa ng lugar, na halos malapit na ito sa sentro. Inisa-isa nila ang kabahayan. Pasimpleng sipat at daan lang. Sabi ni Danilo, malalaman naman ang kinikilos ng isang residente kung may tinatago ito. Nakakasiguro siyang tanyag na siya sa mga ito. Pero sa ibang tao ay hindi. Maliban na lamang sa kung saan pumuslit ang aswang na yon na maaaring ang pinagpuslitan naman ito ay ang mga kauri din. Umabot na sila noon sa kanluran banda. Tinanghali na sila. Hanggang sa may tao umano silang nakasalubong sa maliit na daan. Nasa gilid ito ng pangpang. Kakaibang kilos. Nakayuko at nakita ni Taloy na nakatitig dito si Danilo. Hanggang sa pagkalampas sa kanila ay bigla na lang umano yung tumakbo. Dali-daling nagtanong si Danilo kung kakilala ba umano nila yon. At ang sabi naman ng Tatay Jom, kilala lamang ang mukha pero ang pangalan, hindi. Sa pagkakaalam ko parang doon ata nakatira yon. Nakikita mo ba yung burol na yon? May ilang mga bahay dyan. Nakipiesta na ako dyan at parang doon ko siya nakita dati. Tama ako ng hinala. May kauri nga dito ang mga lumabas na aswang sa bukid ng San Jose. Sabi ko na nga ba? Bueno nakita niya tayo ngayon. Baka lumiis ng daan yun at bumalik sa lugar nila. Baka nagbigay alam to sa nataga ko kagabi ah.
Hayaan muna natin pero sasadyain natin ang lugar. Huwag lang kayong magpakita ng kung anumang motibo Ikaw Taloy, ang likot mo pa namang walang hiya ka. Huwag kang lalayo. Tong anak mo Kuya Jom, napakakursonada Kala mo hindi duwag. Pinuntahan nga nilang lugar. Sobrang init daw noon kasi nga nasa tuktok sila ng bundok. Walang masisilungan. Malawak na maisan kasi ang parte na yon hanggang sa nakarating na umano sila sa nayon. Lakad lamang sila ng lakad. Naiintindihan naman umano ni Taloy ang nais mangyari ni Danilo. Kung kaya't inaantay niya lang ang hudyat nito. Hanggang sa may isang bahay umano doon na may ilang mga tao at parang may pinagkakaguluhan. Siyempre, lumapit si Danilo. Nakabuntot naman ang mag-ama. Hanggang sa doon ay nakita nila ang isang lalaki. Sugatan na nakahiga sa may papag. Wala na itong buhay. Unang pumasok sa isip ni Taloy noon ay maaaring ito na ang nilalang na nataga ni Danilo. Aminado din siya sa sarili noon na maging si Danilo ay parehas sila ng iniisip noon. Yung mga tao ay nakasipat lamang sa bintana. Natingin ni Taloy sa mga ito, mga kapitbahay na nakikiusisa. Samantalang may nakita naman siyang dalawang tao sa loob. Isang babae at isang matandang lalaki. Parang mag-ama. Nakabungad sa mga pintuan sa bukana ng silid. Isang palapag lang din yung bahay. Yung silid ay nakaangat sa lupa. Yung sala nakaangat din pero mas mababa yon at may sahig na kawayan. Naroroon nakahandusay ang labi ng isang lalaking ito. Ano pong nangyari dyan? Parang pinagtataga, no? Tanong ni Danilo, na parang napaka-inosente. May sumagot naman daw doon ang sabi ay pinsan daw ito nang nakatira sa bahay. Umuwi umano kagabi na sugatan. Dadalhin sana sa ospital pero namatay umano. Baka umano nakakita ng away pero wala naman daw sinabi ng buhay pa ito. Kinalabit ni Danilo si Taloy. Humudyat ito at kaagad silang sumunod ng maglakad palayo. Sabi ni Danilo, uuwi na daw sila dahil wala na umano ang mga aswang. Pero natitiyak umano niya na aswang ang nakatira sa bahay na yon. Sumisipat sa kanya. Alam ng mga ito na siya ang dahilan kung bakit namatay yung kauri. Ano namang gagawin mo sa mga yan? Papatayin mo din ba? Tatambay po muna ako sa inyo ng mga 1 buwan. Tingnan natin at baka gumante. Pero wala akong balak na masama sa kanila kasi alam ko namang namumuhay ng normal yan Pero syempre, hindi tayo magpapakumpiyansa. Yung mga napatay ko, kauri pa rin nila. Umuwi nga sila noon. Pumuslit itong si Danilo ng hindi lang 1 buwan, kung hindi mahigit 1 taon. May namamataan kasi itong si Danilo na napapadaang nilalang kaya binantayan niya ng maigi ang lugar. Ito na rin ay batay kay Taloy. Minsan pa nga daw ay may kinompronta itong si Danilong tao at doon ito sa ibabaw ng kanilang lugar kung saan patagan doon at madalas doon nakikita ni Taloy yung taong kinompronta ni Danilo. Sinabihan daw ni Danilo na kung anumang tinatangka ay wag na lang ituloy kung ayaw umanong matulad sa kaanak nila. Kung gusto nitong mamuhay ng normal ay ipagpatuloy lamang at huwag nang naisin pang mangas nun dahil papatayin umano sila ni Danilo. Nabahala sila Taloy nun kasi nga namataan na si Danilo na sa kanila pumupuslit. Ipinaalam ni Tatay Jom ang hinanaing nila sakaling umalis si Danilo. Baka umano silang puntiryahin kaya yun ang dahilan kung bakit umabot ng mahigit 1 taon si Danilo sa lugar.
Bumibisita naman umano si Aling Tasha. Minsan ay may dala itong kung ano-ano mga pagkain. Hanggang sa katagalan, parang naging bahagi na ng pamilya nila itong mag-ina. Dalawa na lamang pala si Danilo at ang nanay niya. Patay na ang tatay ni Danilo. Ang kapatid niya naman ay isang rebelde din ay nasawi umano sa labanan. Totoo at taga-Bukirang Pamplona nga ang mga ito dahil napuntahan na nilang pamilya ang bahay nila Danilo. Parang katulad lamang din nila. May simpleng pamumuhay. Kilala si Aling Tasha bilang manggagamot pero walang nakakakilala kay Danilo sa kung sino at anong totoong pagkatao nito. Ang nakakakilala lang ng lubos kay Danilo, maliban sa nanay nito ay walang iba kung hindi ang pamilya nila Taloy. Hindi malimot-limutan ni Taloy lahat ng mga kaganapang yon. Maging hanggang sa ngayon na nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Si Danilo matanda na. Mabait pa rin at sobrang pilyo. Ayon kay Taloy, isa sa mga anak niya ang ninong umano ni Danilo. Kaya palang lakas nitong si Danilo. Ayon kay Taloy ay may agimat ito. Maliban sa mga patik sa katawan, yung kwintas nito ay isang ngipin umano ng kalabaw. Sa tagal ng panahon, noong tumanda na si Danilo ay saka palang sinabi nito ang sekreto. Maging kung papano pinatay yung aswang doon malapit sa lugar nila. Ginulpi lang naman daw yun ni Danilo. Makunat ang aswang kaya hindi nagkakaroon ng pasa. Maliban na lamang kapag tinamaan ng itak niyang may pangbasag. Pero hindi niya ginamitan ng itak yon. Kahit papano, naawa siya gawa ng matanda na umano ang aswang na yon. Nang matumba ang aswang ay nilason ito ni Danilo. Tama ang sabi-sabi na kapag may tangan, karunungan at kung ano-ano pang aral, ay huwag umanong ipagsasabi sa kahit sino. Dahil ang pagkakaroon ng abilidad, hindi umano ipinagyayabang. Bagkos ay tinatago ito dahil maraming nagkaka-interes. Ang mga katagang ito ay nanggaling kay Danilo, ang berdugo ng mga aswang sa liblib ng Negros.